Maraming truck driver ang nalito sa dry run ngayong araw para sa light truck ban ng MMDA sa EDSA at Shaw Boulevard. Sa Lunes na ito sisimulan pero hindi raw nila alam na may ganito palang bagong patakaran. Yan at iba pang balita sa Luzon sa report na ito. Sa EDSA Monte de Piedad, pumwesto ang maraming MMDA constable ngayong unang araw ng dry run ng ban sa mga light truck sa EDSA at Shaw Boulevard. Ipinagbigay alam nila sa mga driver na simula sa Lunes, bawal nang dumaan sa EDSA at Shaw Boulevard ang mga truck na may bigat 4,500 kilograms pababa. Pagmumultahin ng 2,000 pesos ang mga lalabag dito. Pero maraming driver ng light truck ang nalito o di kaya naman ay wala pang kaalam-alam sa ipatutupad na truck ban. Sa ilalim ng bagong pulisiya, bawal nang dumaan ang mga light truck sa EDSA southbound mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at sa EDSA northbound mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bawal din ang light truck sa west at east direction ng Shaw Boulevard sa pagitan ng Pasig at Mandaluyong. Ayon sa MMDA, malaking tulong ang light truck ban para lumuwag ang trapiko tuwing rush hour. Nagprotesta ang ilang miyembro ng grupong Kadamay sa harap ng General Headquarters ng Manila Police District laban sa mga umano'y cotton cops sa Maynila. Bitbit ng grupo ang mga placard at litrato ng mga pulis na nila'y regular na nangingikil lang pera sa kanila. Kada araw hindi raw bababa sa 100 pesos kada vendor ang hinihingi ng mga umano'y cotton cops sa mga nagtitinda sa Calao Avenue, Luneta, Baywalk at Pedro Hill. Kung hindi raw sila magbibigay ng pera ay hindi sila pinapayagang magtinda sa mga kalye. Nais ng grupo na sibakin sa serbisyo ang mga tiwali raw na pulis. Hinarap naman ni MPD Director Senior Superintendent Joel Coronel ang mga lider ng grupong nagrereklamo. Sa Binondo naman, kapapatay lang ng sunog sa isang residential area nang muling sumiklab ang apoy sa kalapit na gusali. Nasunog kasi ang mga basura at naiwang construction material sa pagitan ng dalawang gusali sa Benavides Street. Agad namang rumisponde ang mga bombero. Tumagal ng mahigit 1 oras bago naapula ang sunog. Base sa investigasyon, mga alipato mula sa naunang sunog ang pinagmulan ng apoy. Arestado sa entrapment operation ng isang pulis na nagpanggap daw ng miyembro ng New People's Army para makapangikil sa isang foreman ng construction site sa Camarines Sur. Hindi na nakapalagpa ang suspect na si PO2 Gilbert Embuestro nang hulihin siya ng kanyang mga kabaro. Nakumpiska sa kanya ang 2 baril, mga ID at cellphone na ginagamit niya umano sa extortion. Mahaharap siya sa mga reklamo. Wala siyang pahayag.